Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Natapos na ang military exercise ng China sa bahaging nasasakupan ng Taiwan at sa pagtatapos nito, hindi na lamang reputasyon ng China ang nasira dahil sa panghihimasok nila sa hindi nila teritoryo kundi tila pinainit din nila ang ulo ni Donald Trump. Aprobado na kasi ang isang kasunduan ng pagbibigay nito ng mga tinatawag nilang game changer o mga bagong armas na magagamit ng ating hukbong sandatahang lakas laban sa mga banta ng ibang mga bansa. Nasa 20 F-16 fighter jets ang matatanggap ng ating bansa na magiging malaki ang tulong upang mas mapaigting pa ang ating seguridad. Ang kasunduang ito ay nagkakahalaga ng nasa $5.5 billion. Napakalaking halaga kung susumahin na dapat lamang ay mapunta sa mas kapaki-pakinabang na bagay. Kasama ng mga naturang jets ay ang mga long-range air-to-air missiles at mga guided bombs. Noong nakaraang linggo, lumabas din ng mga balita na ang Taiwan ay nakatanggap ng mga bagong batch ng F-16 fighter jets mula din sa Amerika. Ngayon ay Pilipinas naman ang bibigyan ni Trump. Magandang hakbang ito para sa atin dahil mula pa man pala noong taong 2005, ang Pilipinas ay wala ng frontline jets pero ngayon ay makakatanggap na ng nasa 20 nito at inaasahan pa na madaragdagan pa ito sa mga susunod na taon. Maaring malaking banta ito para sa China dahil sa ginawa nilang drill noong nakaraang linggo. Tila mas pinapasikip lamang nila ang kanilang mundo. Sa pagbabalik ni Donald Trump sa White House ay may bitbit na rin itong bagong misyon at isa sa mga ito ay ang pigilan ng China na tila naghahari-harian sa rehiyon ng Southeast Asia. Nakikita kasi ni Trump na tila ginagawa lamang niyang mga laruan ng mga allied country ng Amerika sa Indo-Pacific at kabilang na nga riyan ang Pilipinas. Sa bagong administrasyon ni Trump ay mas lalo pang pinaigting nito ang alyansa at suporta sa Pilipinas. Aprobado na mismo ni Donald Trump ang paparating na major weapon deal sa pagitan ng ating bansa at ng Estados Unidos. Tatanggap tayo ngayon ng nasa 20 piraso ng mga F-16 jet fighters at ang mas nakakagulat pa dito, hindi na lamang ito basta mga ordinaryong mga F-16 kundi ito ay ang mga F-16 Block 70 at 72 ang may tuturing na mga pinaka-advanced at pinaka-kinatatakutang bersyon ng F-16 series. Ang mga ito ay equipped ng mga modern radars, advanced targeting pods, long-range air-to-air missiles at mga guided bombs. Ang halaga ng kasunduan na ito ay umabot sa halos 300 bilyong piso at kasama na din dito ang isang malaking weapon package. Makakatanggap ang Air Force natin ng nasa mahigit 100 air-to-air missiles. Kasama na rito ang long-range AMRAAM. Kasama ding darating na mga jets ang nasa 100 mga guided bombs. At kasama na dito ang mga 2,000 pounds Mk-84 bunker buster. Malaking tulong ito para sa seguridad ng ating bansa. Pero syempre, tiyak na hindi ito gusto ng bansang China at nakakaramdam na naman ng tila pinagkakaisahan siya. Any defense and security cooperation between the Philippines and other countries should not target third parties, harm third-party interests, threaten regional peace and security, or exacerbate regional tensions. Matagal nang pinagkakatiwalaan ng Pilipinas ang Amerika para sa ating mga armas. Sa katunayan, ang Pilipinas ang bansang nakatanggap ng pinakamaraming bilang ng mga armas sa Amerika sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ilan sa mga ito ay ang Typhoon Missile System, isang land-based weapon na naglalabas ng Tomahawk missiles laban sa mga banta sa karagatan. Karamihan din sa mga air logistics ng Pilipinas ay mula sa Amerika, gaya na lamang ng C-130J Super Hercules cargo planes at ng UH-60 Black Hawk helicopters. Bumili din ang ating bansa ng mga infantry fighting vehicles at mga baril gaya ng mga Ripley at mortars mula sa Estados Unidos at ngayon ay makakatanggap naman tayo ng mga pinaka-advanced na bersyon ng kanilang F-16. Sa totoo lang, tila napapanahon na din para sa Pilipinas ang bumili ng ganitong mga bagong sasakyang panghimpapawid, lalo pa taong 2005 pa nang tayo'y huling magkaroon ng ganitong klase ng mga armas. At ang numerong unong dahilan kung bakit gagawin ito ngayon ng Pilipinas ay walang iba kundi dahil sa China. Mas naging agresibo kasi ito sa mga nakaraan nitong mga aksyon. Naglalakihang mga barko ng China
ang namataan ng Taiwan Defense Ministry malapit sa kanilang teritoryo. Ayon sa dalawang senior officer sa Taiwan, mahigit 10 warship ng China ang lumapit sa 24 nautical miles contingent zone ng Taiwan. Kasabay ito ng paglulunsad ng China ng Joint Army, Navy, and Rocket exercises sa paligid ng Taiwan. Layon umano nitong magsilbing babala laban sa pagsusulong ng independence ng Taiwan. Noon pa man ay sinabi na ng China na ang Taiwan ay dating sa kanila lamang at handa nila itong bawiin kahit pahumantong sa malaking digmaan. Yan ay sa kabila ng pagsasarili ng Taiwan ng ilang dekada na bilang isang republika. Ayon sa Taiwanese Defense Ministry, mahigit sa 70 Chinese military aircraft at 13 Chinese Navy ships ang nadetect nila sa paligid ng Taiwan habang umaarangkada ang exercise ng China. Bilang tugon, nag-deploy ang bansang Taiwan ng military jets at military ships. Inactivate din nila ang kanilang land-based missile system. Kinundi na din ng Presidential Office ng Taiwan ang exercise ng China na anila ay silang nagpapasimula ng gulo. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay naging tila laruan ng China sa mga nakalipas na taon. Mula sa mga panggigit-git, pang-water cannon, pagbabawal sa ating mangisda at pangingikil sa ating mga mangisda, ilang beses na tayong hinaras ng mga barko ng China. Pero dahil sa aksyon ng Beijing noong nakaraang linggo, hindi na lamang Taiwan ang kanilang naalarma, kundi mas pinalapit pa nila ang Pilipinas sa Amerika. Ang relasyon ng Pilipinas at Amerika ay pinatibay na ng kasaysayan. Sa katunayan, nagkaroon noon ng kasunduang pangseguridad sa pagitan ng Amerika at Pilipinas na hanggang sa ngayon ay umiiral pa. Pinirmahan ni President Harry Truman ng Estados Unidos at President Elpidio Quirino ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty noong ika-30 ng Agosto 1951 sa Washington, D.C. Nakasaad sa kasunduang ito na sumasang-ayon ang dalawang bansa na magkaisa upang magbigay tulong at proteksyon sa anumang armadong pag-atake laban sa imperialismong pagsasalakay at patibayin nito ang kapayapaan at seguridad sa Pacific area. Maliban sa panukala nitong magbigay ng tulong sa oras ng pag-atake, nakahiwalay pa ito sa 8 artikulo upang mas mapalawak pa ang layunin ng nasabing kasunduan. Narito ang 8 artikulong sinang-ayunan ng bawat bansa sa Mutual Defense Treaty ng 1951. Sa unang artikulo, aayusin ng bawat partido sa mapayapang paraan ang anumang alitan pang-internasyonal upang walang gulo ang mangyayari na ikapapahamak ng internasyonal na kapayapaan, seguridad at hustisya at hindi makagamit ng anumang dahas ang nakaalitan na salungat sa layunin ng United Nations. Ikalawang artikulo, ang bawat partido, magkahiwalay at magkasama man ang kanilang self-help at mutual aid ay may kakayahang papanatilihin at papaunlarin ang kanilang kapasidad na labanan ng anumang armadong pag-atake. Ikatlong artikulo, sa pamamagitan ng kanilang foreign ministers o kanilang kinatawan, ang bawat partido ay paminsan-minsang magpupulong tungkol sa implementasyon ng treaty at anumang opinyon nila. Ang integridad ng teritoryo, kalayaang pampolitika o seguridad ay banta ng panlabas na armadong pag-atake sa Pacific. Ika-4 na artikulo, anumang pag-atake sa Pacific area ay kinikilala ng bawat partido na mapanganib sa kapayapaan at seguridad ng bawat bansang kaanib at dapat kikilo sila upang malaman ng mga pangkaraniwang panganib alinsunod sa mga proseso ng konstitusyon. Anumang pag-atake at lahat ng hakbang gagawin bilang kalalabasan ay dapat inuulat sa Security Council of the United Nations. Ang nasasabing mga hakbang ay mawawakasan lamang kapag ang Security Council ay nakagawa ng mga hakbang kinakailangan upang maibalik at mapanatili ang pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Ikalimang artikulo, para sa layunin ng ika-4 na artikulo, anumang armadong pag-atake, alinman sa bawat partido ay sisiguraduhing magsasama ng armadong pag-atake sa metropolitan territories o kaya ay sa island territories sa ilalim ng jurisdiction sa Pacific Ocean, ang kanilang mga armed forces, public vessels o aircraft sa Pacific. Ika-6 na artikulo, ang kasunduang ito ay hindi nakakaapekto at hindi dapat masasabi na nakakaapekto sa anumang karapatan at obligasyon ng mga partido sa ilalim ng Charter of the United Nations o sa responsibilidad ng United Nations para sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad. Ika-7 artikulo, ang kasunduang ito ay dapat pagtibayin ng United States of America at ng Republic of the Philippines alinsunod sa kanilang mga proseso ng kanilang konstitusyon at mabigyang bisa kung ang mga instrumento nito ay pinagpalit nila sa Maynila. Ika-8 artikulo, ang kasunduang ito ay dapat mananatiling may bisa ng walang katiyakan. Bawat partido ay maaaring wakasan ito ng 1 taon pagkatapos bigyan ng pahayag sa kabilang partido.
Hindi kaagad pinatibay ang kasunduan sa mismong araw ng pagpirma nito. Sa araw ng Marso, ika-20 ng 1952, inaprubahan ng US Senate ang payo nitong pagpapatibay at pinatibay nga ng Presidente ng Estados Unidos ang kasunduan sa araw ng Abril 15, 1952. Sa Mayo 12, 1952, pinagtibay naman ng Pilipinas ang kasunduan at sa araw ng Oktubre, ika-2 ng taong 1952, ay naisa publiko ang nasabing kasunduan sa pamamagitan ng Proclamation No. 341. Sa araw ng Agosto 27, 1952, sinimulan ang paggamit ng Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Kasalukuyang nadagdagan ng mga bagong alituntunin ng kasunduan dahil humihingi ng paglinaw ang Pilipinas kung ililigtas ba sila ng Estados Unidos sa lumalaking tensyon ng agawan ng teritoryo sa South China Sea laban sa China. Ang Mutual Defense Treaty ay isang formal na kasunduan sa pagitan ng dalawang soberanong bansa kung saan sila nangako na magbibigay ng tulong sa oras ng inaasahang panganib. Ang kasunduan na ito ay mahalaga para sa seguridad ng ating bansa sapagkat layunin nitong pigilin ang mga posibleng umatake at mapabuti ang posisyon sa seguridad ng mga bansang kasangkot na nagbibigay ng kontribusyon sa pangrehiyong kapanatagan at kapayapaan. Subalit kaakibat ng pagpapatupad ng kasunduan na ito ay siguradong malaking gulo at pagkawasak na maaaring kumitil ng maraming buhay hindi na lamang sa Pilipinas at China kundi maging sa mga bansang malapit lamang sa South China Sea.